Hi, hello, good morning po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang ating morning devotion ng Nax UMC. Si Jesus ang kasama. Muli pong inaanyahan kayo na subaybayan ang episode na ito. Gayon pa man patuloy na tumutok sa ating ministry. Si Jesus ay kasama. Maraming mapupulot na aral, maraming matutunan, mababago ang inyong buhay kung ilalagay sa ating puso at isipan ang salita ng Diyos. Our topic today is the sower. We need to be rooted in Christ. Yan. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny de la Peña. Yan. Umagang ganda si Jesus ang kasama. Umagang ganda si Jesus ang kasama. Umagang ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Bago tayo magpatuloy, pakinggan natin ang awit. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne and to His own His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, Lord. Hallelujah. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne and to His home His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings.
Tayo ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, bigyan mo ng kapangyarihan ang iyong mga salita na base po ito sa aming anniversary team sa ngayon po, United, Rooted in Christ, Standing Firm in Faith, and Moving Forward in Mission. Now, our Lord, ay makuha ng mga manonood at nakikinig ang iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, ang tatalakayin natin, umagang ito ang manghasik. Siya po ang mag-asik, magsasaka, nagtatanim. So, the parable of the sower. In connection with our team sa ating anniversary, Rooted in Christ. Ano ang talinghagang ipiniliwanag? Na ang talinhaga ay isang pangkaraniwang kwento na ginagamit upang ilarawan at ituro ang espiritual na katotohanan o alituntunin. Ang talinhaga ay batay sa pag-aambing ng isang pangkaraniwang bagay o pangyayari sa katotohanan. So sa gabay ng banal na kasulatanan po. Ayon sa Mateo 13:3, ano ang nilarawan ng talinhaga ng tagapagligtas? Pinaliwanag ng ibig sabihin ng maghasik, magsabog, o magpunla ng binhi ng halaman. Sa ano-anong uri ng lupa nahulog ang mga binhi ng maghasik? Yan. Number 1, ang nasa tabi ng daan. Yan. Ay pilapil, malapit sa mga bukirin na matigas ang kapag ito ay nalalakaran ng mga tao. Matigas ang lupa sa tabi ng daan. Kaya hindi magkaugat ang mga binhi. Nakikinig din naman, pero hindi iniintindi. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga, ang salita ng Diyos. Walang naiintindihan. Kaya pag dumating ang manunukso, agad itong natatangay sa panlilinlang ng diablo. May magsasabi, huwag kang maniwala dyan. Naku, mga kapatid, this is the Word of God. Hindi ka na maliligtas, mapapahama ka pa kapag hindi ka sumunod. Ang batuhan ay baku-bakong lugar na matatagpuan na natatabunan ng kaunti o manipis na patong ng lupa. Bagamat maaaring magkaugat dito ang mga binhi, hindi lumalalim ang pagkaugat dahil naharangan ito ng bato sa ibabaw. Masayang tumatanggap sa Panginoon, ngunit dagliang nawawala ang kanyang pananampalataya. Halimbawa, sabi ng Biblia, huwag kang maglasing. Ay kaso hindi niya mapigilan, talagang naglalasing pa rin siya, o kaya lalo na yung pagdodroga, napakahirap yun, ay pigilan po natin ang ating sarili. Ang lupa na may dawag ay mataba, ngunit nadadaig ng mga dawag ang mga halaman dahil sa inaagawan ito ng liwanag, inaagawan ng tubig at sustansya. Yon. Kapat ang matabang lupa ay may sapat na lalim para magpatibay ng ugat. Yon, ang ganda, no? Mga kapatid, ito po ang buod ng Matthew 13, verse 10 to 13. Ay pinapaliwanag na at itinanong ng mga disipulo ng tagapagligtas kung bakit gumamit siya ng mga talinhaga sa pagtuturo. Ang ating Panginoong Jesucristo. Pinaliwanag ng tagapagligtas na inahayag ang talinhaga, ang mga hiwaga o mga katotohanan ng kaharian ng langit sa mga taong handang tanggapin ang mga ito, habang itinatago ang kahulugan sa mga hindi spiritual na handa. Hindi sila handa sa spiritual na buhay. Sa verse 10 to 13 says that disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parable?" He replied, "Because knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have even what they have
will be taken from them. This is why I speak to them in parable. Though seeing they do not see, though hearing they do not hear or understand. Brothers and sisters, kung patitigasin natin ang ating puso, hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi ka makapagbabalik loob sa tagapagligtas at hindi kanya mapapagaling. Sila ay mapalad sapagkat sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na pinagpala sila dahil sila ay may matang nakakita, may taingang narinig, ibig sabihin, handa nilang unawain ang salita ng Diyos. Ano ngayon ang nilalarawan ng binhi sa talinhagang ito? Ang nilalarawan po ay ang salita ng Diyos. Anong uri ng puso ang nilalarawan ng nasa tabing daan? Hindi naunawaan ng katotohanan, pinatigas na puso ang nasa tabi ng daan. Ano naman ang nilalarawan ng mga ibon? Ito po yung masama, si Satanas at ang kanyang alagad. Yun ay kumpara sa mga ibon. Brothers and sisters, kung patitigasin natin ang ating puso, we cannot understand the Word of God. Hindi ka makapagbabalik loob sa tagapagligtas at hindi ka niya mapapagaling, hindi ka niya maililigtas. Ano ang nilalarawan ng mga halamang tumubo sa batuhan? Hindi malalim na nakaugat ang kalagayan ng mga halaman sa batuhan. Ang init ng araw ay naglalarawan ng pagsubok, pag-uusig at tukso. Kung hindi natin pagsisikapang palalalimin ang ating patotoo, maaaring magkulang tayo ng lakas na kailangan natin upang matiis ang mga paghihirap, pag-uusig at tukso. Ano ngayon ang nilalarawan ng mga dawag o mga damuhan? Mga pagsusumakit, alalahanin na ukol sa sanglibutan ang mga dawag na umaling sa pera o kayamanan. Sabi po sa Ecclesiastes 5:10, ang gaaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Ano ang ilang halimbawa ng pagsusumakit na ukol sa sanglibutan? Ang isa dyan ay ang pagiging makabundo, kasakiman o ang mga paglihis ng mundo na naglalayo sa atin sa Diyos. Yan. So, ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan ay maaaring maglihis, palayo o mag-alis ng focus sa atin sa Panginoon at pahinain ang pananampalataya at patutuon natin sa salita ng Diyos. Paano mo ibubuod ang ngayon ang larawan ng munting lupa? Ang nakarinig at nakaunawa ng salita ng Diyos na napagtitiisan ang mga paghihirap, pag-uusig at tukso ay ang mabuting lupa. Yan. Kaya kapag natanggap natin ang salita ng Diyos, nauunawaan nito na tiis ang mga paghihirap, pag-uusig at tukso at makapagbabalik loob tayo sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya kung tayo ay naitanim sa mabuting lupa, tayo ay lalago at magkakabunga. Yan. So napakaganda, di ba? So sa verse 23 ang sabi, at ang katulad naman ng mga binhing nasik sa matabang lupa ay ang taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay nagbubunga ng sagana. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Yan. So, brothers and sisters, napag-aralan natin ang 4 na klase ng lupa. Ngunit, ang naghasik, sower is no other than but God. So, focus in our spiritual life in Jesus, the author and finisher of our faith. Now, brothers and sisters, be rooted in Christ. Nawa ay napagpala tayo sa umagang ito ng salita ng Diyos. Kaya magpatuloy tayong sumabaybay
sa Si Jesus ang Kasama. Yan. Palain po tayong lahat sa ating buhay. Shoutout po sa lahat na nagdaraos ng birthday, wedding anniversary. Pagpalain kayo ng pong may kapal at pahabain ang inyong buhay. Siya nga pala mga brothers and sisters, sa October 22 na ang ating 125th church anniversary. Dumalo po tayo, inanyayahan ko po kayo na kayo ay makadalo sa ating anniversary. Yan. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa o Lord ay napagpala ang bawat isa sa iyong mga salita na naihayag ngayong umaga. Nihayag ang mga lupa na kung saan ay iasik ang binhi o Panginoon upang ito'y magkaugat at lumalim at tumubo at lumago o Panginoon. At nawa yung pananampalatayang nasik sa aming puso, sa aming isip, sa aming buhay, lumago sa bawat isa at kami ay maging tunay na lingkod mo, Panginoon. At makita na kami ay nagliliwanag sa mundong ito, O Diyos. Na kami ay asin ng sanglibutang ito, O Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo ang papuri, pasasalamat at kalwalatian. In Jesus' name we pray. Amen. So yun, brothers and sisters in Christ, pansamantala po tayong nagpapaalam at magbabalik tayo sa susunod na Friday. Kaya laging tumutok at sumabaybay. Si Jesus ang Kasama. Subscribe and like para mapanood ninyo ang mga bagong videos at pindutin din ang bell button. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Sunny de la Peña, nagsasabing, si Jesus ang Kasama, kaya laging masaya. See you next Friday. Bye-bye!